Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas. Ngayong hapong ito ay batiin po natin ang mga nasa katabi natin. Ayan, ngitian po natin sila or ismiles dahil naka-face mask tayo. Yung mga nasa malayo, kaway-kaway. Ayan, iparamdam natin ang ating warm welcome sa kanila. Para naman sa mga kasama natin sa online, welcome din po sa ating 3 p.m. Tagalog service. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Mayo, kaya mamaya po sa ating pananambahan ay may gawain po tayo sa pagtanggap ng banal na hapunan or ng communion. Yung mga nasa online po, maaari pa po nating ihanda ang ating biskwit or tinapay, pati na rin ang ating mga juice para sa ating communion. Bilang sa paghahanda sa ating pagsamba, basahin ko po ang nasusulat sa Book of Psalms, chapter 113, verses 1 to 4. Praise the Lord. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. The Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Napakagandang paalala po sa atin na dapat purihin natin ang ating Panginoon at maaari natin siyang purihin ng maghapon. Mula sa pagsikat ng araw at hanggang sa paglubog nito, maaari po natin siyang purihin. Kahit anuman po ang problema na ating dinadanas, ay maaari pa rin tayo magbigay ng papuri sa Kanya. Kaya ngayong hapong ito, isang paraan ng pagbibigay ng papuri natin ay ang pag-awit ng mga kanta patungo sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong katapatan sa aming buhay. Maraming salamat po sa kalayaan na maaari po kaming sumamba sa inyo ng walang persecution sa bansang ito. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami po ay free para umattend dito on-site and even online, Panginoon. Naway maituon po namin ang aming mga isip sa pagsamba ngayong hapong ito at maging kalugod-lugod ang aming pagkanta sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay datako sa pagbasa ng banal na kasulatan. Maaari po natin buksan ang ating Biblia or yung mga Bible app po natin sa Book of Luke, chapter 3, verse 23. Tapos tatalong po tayo sa verses 31 to 38. Muli, Book of Luke, chapter 3, verse 23. Tapos lalaktaw po tayo sa verses 31 to 38. Babasahin ko po sa ESV na version. Maaari po tayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Verse 23. Jesus, when He began His ministry, was about 30 years of age, being the son, as was supposed, of Joseph, son of Heli. Then sa verse 31, the son of Melea, the son of Mena, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David, the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Selah, the son of Nashon, the son of Aminadab, the son of Admin, the son of Arni, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah, the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor, the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah, the son of Canaan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah,
the son of Lamech, the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalalel, the son of Canaan, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tuwing unang Sunday ng buwan, tayo po nag-series break sapagkat pinag-uusapan po natin ng Luke at lalo na ang patungkol sa Panginoong Jesus. Yung pong binasa natin, buti na lang hindi po King James. Kasi kung King James po yan, and Enos begat Enoch o Lamech, then Lamech begat, napakabigat po. So, anong mabuti dito sa Biblia na ang listahan ng mga genealogy? Sa Tagalog po, maganda yung Tagalog, tala ang kanan. Yung tala is list. Angkan is ancestors. So, talaang ang kanan, genealogy. Yung pala yung ibig sabihin. So, may mabuti mga basa, talaang kanan. Yung pong genealogy ay napakahalaga, marahil sa atin, pero sa Hudyo, napakahalaga nun. Hindi po pwedeng mag-claim ka na ikaw ay Jew nang wala kang lineage. May papeles yun. May proof yun. Kasi yung minana mong lupa, dinistribute yun sa 12 tribes, dapat matrace mo. Kung ikaw ay magsiserve as priest, dapat ikaw ay sa angkan ni Levi o angkan ni Aaron. At ang pinaka-importante, yung angkan mo ay kailangan iangat mo at bigyan mo ng honor, kaya napaka-importante yung lineage. At ang pinaka-importante, nasa linya ka ng Mesias. At kung ikaw ay magkiklaim na Mesias, kung kunyari, katulad ng tiga Davao, nasabi na siya ay anak ng Diyos, pag nilinya mo yan, tanongin mo, sinong tatay ng tatay ng tatay ng tatay ng tatay o ang nanay ng nanay ng nanay ng nanay mo? Lahat Pilipino, Davao, dapat Hudyo. Nakuha niyo po? Kaya walang pwedeng mag-claim na siya ay Mesias kung hindi siya nasa linya ng Haring David. Napakahalaga po yun. Pero ngayon po, pinahalagaan natin ng pinagmulan ng ating kapwa pagdating sa mga pangmatagalang relasyon, lalo na sa marriage. Kakatapos lamang po, ilang oras lang yung the crowning of Prince Charles and Queen Diana. Hindi po pala si Diana, si Camille. Wala na po pala si Diana. Yung pong napakahalaga na hindi ko alam kung umaten sino po ba yung tinanggal si Prince Harry? Si Prince Harry ay prince, kapos ang asawa niya ay si Meghan, yung artista, no? So, yung pong umalis siya sa responsibilidad, may mga nabawas sa kanya. Pero mas bilib ako yung prinsesa na Hapon, si Haruhito. Siya'y talagang, kasi ang pinakasalan niya ay isang commoner. Ngayon nakatira sila sa Amerika, yung asawa niya, yung husband niya ay paralegal staff. May sweldo pero hindi ganun kalaki yan. Siya ay nasa library ng isang museum. Isipin niyo, prinsesa. Pero dahil yung museum na yun, sisikat kasi talaga naman siyang tunay na prinsesa. Pero pinutol niya lahat ng pati ang kanyang yaman, yung mamanahin niya bilang prinsesa. Kakaiba. Pero ito po, nanamnamin natin pag nakita natin yung genealogy, sapagkat napakahalaga nun. Katulad nito, ang pag-alam na pinagmulan ni Jesus ay magpapatunay sa kanyang mga katotohanang kredensyal. Isang bagay na mahalaga, isang walang hanggang relasyon sa kanya. Napakahalaga nun. So ang tanong, so what? Ano ngayon ang pakinabang sa pagkakay ni Eli sa pinagmulan ni Jesus? Yung napakahabang binasa natin. Anong mga realization ang tutulong sa atin na bahin ng Diyos ng mas mahusay at mas lumago tayo sa kanyang grace o biyaya ng Panginoon? Una,
ang panahon ng Diyos ay perpekto. The timing of God is perfect. Sabi sa verse 23a, magtatatlumpung taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. Napakahalaga nung edad na 30. Pag naalala niyo po, yung pagtuturo natin na paano, how to interpret the scriptures, kailangan po, alam natin yung content. Yung mismong sinabi ng verse, ang sabi nga magtatlumpung taon si Jesus nang magsimula ng kanyang ministry. So ano yung context? Alalahanin niyo po yung context, kailangan basahin natin yung verses before and verses after. Verses before is si Juan Bautista, binaptize si Jesus. Diba? Ayaw pa nga ni Juan Bautista. Nung mabaptize niya, nagsalita ang Diyos Ama, bumaba ang Diyos Espiritu Santo, at ang Diyos Anak ay nabautismon. At doon nagsimula ang gawain ng Panginoong Jesucristo. So, napakahalaga nung edad na 30 years old. Apparently, kailangan po yun sa isang mga gawain, katulad ng pagiging pari niya, pagiging propeta at hari sa pagtupad ng hula tungkol sa Mesyas. 30 taon pala ang karaniwang edad para makapasok sa katungkulan ng pagiging priest o pari. Hindi po yung priest ngayon na pag-unawa natin, yung priest po sa temple. Sa Numbers 4:3 po, propeta sa Ezekiel 1:1 at hari sa Genesis at sa Samuel. Yung 30 years old. Kaya lang, isipin natin, ang tagapagligtas ng mundo, bilang isang karpintero sa isang maliit na bayan, lumago siya mula sanggol, naging toddler, naging teenager, naging adult, naging 29 years old. Nung 30 years old lang siya nagsimula, nung nangyari nung 29 years. Pero wag po kayo maniniwala pag merong mga libro nagsasabing the hidden times of Jesus. Marami pong nagsasabing gano'n. Merong nagsasabi na nagkakarpintero si Joseph, yung kanyang tatay, kinulang sa kahoy, paiksi yung kahoy na natira. So pinahaba ng Panginoon. No? Mga ganong istorya. Wala po yun, hindi po inspired yun, wala po yun sa Biblia. Pero isipin nyo, naghintay ang Panginoong Jesus ng 29 years bago nangyari ang kanyang panimulang gawain. Ang tanong sa atin, tayo po, inisip na po ba natin at hinihintay natin kung ano yung susunod na hakbang? Hindi ko alam kung saan yan. Nung sa prayer request, may mga unspoken prayer request, ano yun? Ang paalala lang sa atin, huwag tayong magmamadali. Magtanong sa Diyos at hintayin ang kanyang oras. Ang timing ng Diyos, perfect eh. Merong kanta, a country song, and Jesus was 4 days late, but He was on time. Jesus was 4 days late, but He was on time. It's actually about the story of Lazarus. Naalala niyo po? Nung sinundo siya, tuwan-tuwa yung mga messengers kasi sinabi ng Panginoon, hindi magtatapos ito sa kamatayan. Yes! So tuwan-tuwa sila. Lord, tayo na. Sabi ni Jesus, susunod ako after 2 days. Di ba parang, so nagtaka sila, umuwi sila, not knowing nung papunta sila, patay na ang Panginoon. Patay na si Lazaro. Patay na si Lazaro. Pagbalik nila, 3 days ng patay. Pag sumunod si Jesus, 4 days ng patay si Lazaro. He's 4 days late, but he's on time. Only God can do that. The timing of God is perfect. Ang panahon ng Diyos ay perfecto. Maghintay lang po tayo sa kanyang timing. Pangalawa po, ang mga daan ng Diyos ay perfecto. The ways of God are perfect. So, ang daan o ang mga paraan ng Diyos ay perfecto. Sabi sa verse 23b, ipinapalagay ng mga tao na siya'y anak ni Jose. Ang ibig sabihin nun, hindi nila siniguro kasi dinidiin ni Luke, pag tinignan nyo sa chapter 1, verse I think 37, yung si Mary sabi niya, how could this be? Paano ito mangyayari? Ako isang birhen. Sa madalit salita, walang tatay na involved, walang physical sexual contact between Mary and Joseph when she gave birth to Jesus Christ. So,
alam sa atin, dinidiin ni Luke, hindi tunay na ama ni Jesus, biologically. Ang kanyang pagiging anak ng Diyos ay nakasalalay sa kanyang birhen na kapanganakan sapagkat yun yung prophecy sa Isaiah. A virgin, a baby will be born from a virgin. Kaya hinihintay ng mga Hudyo yun, kailan darating yun? Alam niya, mayroong virgin na miraculously through the Holy Spirit will give birth. Miraculously, and that will be the Messiah. Kaya, ang kanyang pagiging anak ng Diyos ay nakasalalay doon sa pagiging virgin birth. Ang genealogy na ito ay nagpapatunay na kung saan niya tutuparin ang kanyang misyon as the Messiah. Ayon sa tradisyon, ang mga tao ay nagtutunton ng mga genealogy sa pamamagitan ng ama. Kasi pag sinabi mong genealogy, dapat sa father. Normally doon sa mga Jews. No? Katulad ko po, ang apelido ko ay Rendell. Pag kayo'y Amerikano. Pero pag Pilipino, Rendal. So, apparently, Canadian. So, Ted Rendell came over here from Prairie Bible Institute. So, my dad talked with him. And they found out they're brothers in the Lord. So, hanggang dun lang. Pero apparently, mga mistisuin yung aking mga uncle, siguro, somewhere along the line, baka the Thomasites. No? So, yung angkan na yun, pero ang daddy ko ay lay preacher, ang lolo ko ay pastor. Sa nanay ko naman, ang lolo ko, World War II veteran. Lola ko, si Lola, hindi ko malimutan kasi pag nagumano ako sa kapag yumayakap ako sa kanya, ang haba ng kanyang buhok at amoy latik. Kasi nagpapahid pala nung langis. Totoo pala yun, kaya ang kapal. Hindi ko po ginawa yun, kaya po. So, nakakatuwa. So yung lineage ko sa nanay, Angeles, medyo hindi ko masyado, pero yung Rendal, yung mga kakilala ko. Ang lolo ko po ay founding member ng 12 Pares. One of the first martial arts schools sa Cebu. So maayos po. So bakit kay Mary? So ito ay isang problema. Kung birhen ka, paano mo matitrace sa tatay? Kaya si Luke sinundan yung linya ni Mary. Ang biological na angkan ni Jesus. Sinunod ni Matthew ang linya ni Joseph, iyon yung kanyang legal na lahi sa pamamagitan ng pag-aampon. Kasi si Joseph, so love niya si Mary, pero buntis si Mary. Hindi pa sila kasal. So nanganak si Mary, then nagpakasal sila. No? Tapos nagkaroon sila ng physical, sexual contact, nanganak uli si Mary. So si Mary po, after nag-give birth kay Jesus Christ, hindi na virgin. Because may step brothers si Jesus. Yung kanyang earthly brothers. So yun po, maliwanag, hindi na po virgin si Mary after the Lord Jesus Christ. Kasi nagsiping na po si Joseph saka si Mary bilang mag-asawa at nagkaroon ng mga anak. It's very important to see that. Pero hindi nagulo. Hindi nagulo kasi yung linya ni Joseph at linya ni Mary ay nagtutugma. Pareho silang lineage ni David, si Joseph at si Mary. In fact, pag tinignan po natin sa Matthew, kung i-abbreviate ko po yung linya, si Adam, si Abraham, si David, si Solomon, si Joseph. Kay Luke naman ganito, si Adam, si Abraham, si David, pareho. Si Nathan, si Mary. So pareho po, nagtugma, nagkita doon, pareho silang sa lineage ni Haring David. And of course, up to Adam. Kaya napakahalaga. So si Matthew po kasi, ang audience niya ay mga Jews. So napakahalaga nun. Si Luke, ang audience niya, mga Gentiles tayo. Kaya yun po yung isang trivia note dun. So, pangatlo, si Jesus ay ang may proper at tamang roots o ugat upang maging ang ipinangakong Mesias. Bakit? Siya'y descendant ni David or sa Tagalog, inapo.
Inapo ni David na magtuturo sa isang royal o maharlikang angkan at fulfillment ng prophecy. Napakahalaga nun. Dapat matrace niya si David. Kaya kung sino man nagsasabing sila'y anak ng Diyos o anointed son of God, pwede bang itrace ang kanilang genealogy kay David? Pag hindi, sorry, hindi totoo. Hindi lang po yun. Siya rin ay inapo ni Abraham o descendant of Abraham na tinutupad ang pangako kay Abraham. Naalala po sabi ng Panginoong Hesus, ang iyong henerasyon ay dadami at sa iyo manggagaling ang Mesiyas. At pagpapalain ng Diyos ang lahat ng nagpapala sa iyo ay pagpapalain din. Kaya napakahalaga. Trivia lang po, napakahalaga na bilang Pilipino, nakatutuwa na tayo ang swing vote nung Israel naging bansa. Israel naging bansa dahil sa Philippine vote. Kaya kaibigan na. Tapos tayo lang, dito sa parte sa mundo sa Asia, if not the entire Pacific, ang tumanggap ng mga refugees na mga Hudyo. Kung di niya po napapanood, panoorin niyo po yung Quezon's Game. Tungkol po yung kay Manuel L. Quezon na siyang gumawa ng desisyon para tanggapin at kuhanin ang mga Hudyo. Alam niyo po ba ang ating dating presidente, kahit marami tayong complaint, ang original na asawa niya ay third generation Jew. Si Mrs. Zimmerman. May Jewish blood po. Sabihin ko na lang po, kasi maraming batiko sa ating dating presidente, pero siya po ang kauna-unahang presidente na nag-set foot sa Israel. That's good news. So, inapo ni Abraham, tinutupad yung pangako kay Abraham. Siya ay descendant ni Adam mismo. Ni Adam mismo. Inapo siya ni Adan na nag-uugnay sa kanya sa buong sangkatauhan. Damay tayong lahat, hindi lamang mga Hudyo. Hudyo, Hentil, babae, lalaki, lahat tayo ay damay bilang tao sa Mesiyas. And of course, ang pinaka-importante, higit sa lahat, si Jesus ay ang anak, capital A, ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang linyang ito o ang genealogy ito upang mag-culminate, munta kay Jesus. Kay Jesus lamang. Lahat doon papunta. Ang history ay magtatapos papunta kay Jesus. Ang ating mga tuhod ay yuyuko at luluhod kay Jesus. Maniwala ka man o hindi. Luluhod ka sa takot o luluhod ka sa pagsamba. Lahat magtatapos kay Jesus. Purihin ang Panginoon. Kaya, perpekto ang timing ng Diyos at ang mga daan o paraan ng Diyos ay perpekto rin. Nakakatuwa. Kasi pag tinignan po ninyo, hindi yung pag binasa din yung genealogy, ano pa ba, wag na tayong lalayo. Si Haring David na lineage. Sino ba si Haring David? Nagsinungaling, nangalunya, adulterer, liar. Ano ba tawag doon nagtutulak sa kasalanan? Tagabuyo na magkasala yung deceiver, and of course, murderer. Yan pong si Haring David, pag yan po ay na-nominate bilang kandidato as elder sa GCF, palagay nyo papasa? Mukhang hindi. Ganun na lamang ang biyaya ng Panginoon. Pag binasa nyo po yung genealogy, whether kay Matthew, kay Luke, talagang magugulat kayo. Tao itong mga ito, mga taong sinungaling, adulterer. Si Judah, di ba? Paano naging lineage niya? Samantalang siya yung nagbenta doon sa kanyang kapatid, si Joseph. Pero ang ibig sabihin nun, perpekto pa rin ang pamamaraan ng Diyos. Meron nga po ako naalala si Chuck Swindoll, may kinuwento siya, nagpunta siya sa Persia to literally see the Persian carpet, the famous carpet. Pag ginagawa na po pala yun, nakatayo pala yan. Nakatayo, naka-frame. Tapos yung mga weavers nandoon sa likod. So yung harap, yun yung binabayaran natin, nandoon yung master weaver. So ang dami ng weaver.
Ganun na ng ganun. So nagtanong sila, what if the weavers make mistakes? Paano kung magkamali yung mga weavers? Kasi nga napaka-intricate nun eh. Mano-mano. So sabi nung tour guide, the master weaver worked through their mistakes. Di ba? The master weaver will work through their mistakes. Si Abraham, di ba nag-Genesis, naalala ko yung Genesis series na, si Abraham, di ba parang nagmadali siya. Yung nga yung sabi, the timing of God is perfect. Si Abraham, saka si Sarah, nagmadali. Naghintay siya kasi ng 24 years. Ang tagal naman, Lord, tutulungan kita. O sabi ni Sarah, sige, tulungan na natin ng Diyos. Eto na, yung aking kasambahay, yung kasama natin. Sige na, mag-seeking kayo. Si Abraham naman na-enjoy. So, nagkaroon sila ng anak. Alam niyo, pag tinutulungan niyo ang Diyos, lalong pumapalpak. Huwag niyo nang tulungan ng Diyos kasi hindi kailangan ng Diyos ng tulong. By the way, I'm also speaking to myself. Di ba parang, talagang, ang tagal mo, Lord tulungan na lang kita. Di ba? Hindi natin sinasabi yung consciously, pero that's actually we are doing. When we act ahead of the Lord Jesus Christ. Imagine, 24 years maghintay ng anak. Ito, para maging Mesias, gawin niya 29 years, 30 years bago siya nagsimula ng kanyang gawain. Yung ating mga dinededicate dito 2 Sundays ago, di ba? Mga bata, wala pang mga 30 years old yun. Ina-anoint na natin, pinagpipray na ay intern campus missionary o intern missionary sa Laos or wherever. Ikatlo, ang planong pagtubos ng Diyos ay perpekto. The redemptive plan of God is perfect. Tignan niyo yung huli. Verse 30, anak ni Adan na anak ng Diyos. So si Mesias, na anak ni Joseph and Mary, dumaan doon sa angkan ng mga iba't ibang tao na may iba't ibang istorya, iba't ibang background, pero ang isa na alam nating background, puro makasalanan. Ang Panginoong Yesus lang ang tunay at ganap na tao na walang kasalanan. At siya ay na anak ng Diyos. So sa huli, ay iniugnay ni Luke si Jesus kay Adan at sa Diyos. Ang galing ni Luke kasi yung fully man but also fully God. So we have to be careful. It's not 50% man, 50% God. Or man now, then God later. Hindi. Fully man, fully God. All at the same time. When he was a baby, he was in control. When he was hanging on the cross of Calvary, he was in control. That's the amazing thing about the Lord Jesus Christ. So ito ay nagpapakita ng universal na alok ng kaligtasan na binigyang diin ng Ebanghelyo ni Luke. Si Jesus ay isang tagapagligtas para sa lahat ng bansa. Sa lahat ng bansa, hindi lamang sa Israel. Maliwanag yun na sinabi dito. Sa verse 32 na siya ay Savior ng mundo. Gentiles man, o Jews man, o Gentiles. Ang pag-ugnay kay Jesus kay Adan ay nagpapakita ng plano ng Diyos na ligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng isang tao. Hindi lamang ang Hudyo. Basahin ko po 4:5. Hello. Yan. Importante na makita natin yung connection. Galatians 4:4-5. Ang sabi po roon, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law that we might receive the full rights of sons. So yung sa tamang panahon, sa nakatakdang panahon, sa perfect time, ang Diyos ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na pinanganak
sa isang babae, birhen na babae, ayon doon sa law, pero para iligtas tayo na namumuhay ayon sa batas, para matanggap natin yung full rights o karapatan na maging anak ng Diyos. God's perfect plan. God's redemptive plan is back. Kasi pag tinignan nyo, anak ni Adan, anak ng Diyos. Fully man, fully God, Jews and Gentiles alike were united. Pag tinignan nyo, yung Redeemer, ang manunubos ng mga makasalanan ay dapat na ganap na tao. Pangalawa na, subscript. Ang manunubos, yan. Ang manunubos ng mga makasalanan ay dapat na ganap na tao. Kasi, paano siya magre-redeem? Kasi he is representing man eh. Man, all sin frailties, siya man din. Fully man. The only difference is, yung nire-represent niya, sinful. Siya wala. Pero fully man siya. And he connects with God the Father. And he intercedes. He is the only one, the official, the legit mediator between God and man. Siya lang po, wala nang iba. Sinabi po yun sa Hebrews 2 na siya'y nagkatawang tao, naging tao. Para pong meron pong nag-hike na father and son activity sa isang eskwela. Tapos may mga nakaklase. Apparently, natapakan yung anthill. So may mga natapakan. Yung bata, medyo compassionate. Sabi niya, look, Dad. Sabi niya, English pero tatagalugin ko na. Sabi niya, Dad, tignan niyo, kawawa naman yung mga ants. Kung pwede lang, tulungan ko sila, care for them, I will take care of them. So, natuwa yung tatay. Magic teaching moment. So, ginirab niya, sabi niya, Son, the only way for you to do that is to become an ant yourself. And that's what the Lord Jesus Christ did. Anak, magagawa mo lang yan kung maging langgam ka rin. Yan ang ginawa ng Panginoong Kristo. Ang galing. Ang galing. That's a magic teaching moment to a father and a son. Yun po ang ginawa ng manunubos. Fully man, fully God, can mediate. Ang tagapamagitan, ito nga, para sa mga makasalanan ay dapat naganap na tao. Siya yun. Tao siya, nirepresent niya ang tao na makasalanan. Siya walang kasalanan, siya ang lumalapit sa Diyos Ama. Tagapamagitan. Pangalawa, ang helper na mga makasalanan ay dapat naganap na tao. The helper. Hebrews 2:18, ganun pa rin. Paano siya tutulong kung hindi niya alam? May tanong po ako sa inyo, kung si Heidelin Diaz, na sana manalo po uli, the first Filipino to win a gold medal, ilan po ba yung pinakabinuhat niyang pinakamabigat? 50 ba, Brother Cesar? 175 kilos? O 175 kilos? 175 kilos. Now, yung 175 kilos po, pwede kong subukan buhatin, pero hindi ko mabubuhat. So, si Heidelin, pag sinubukan niya, with all the stress, alam niyo kung nakita niyo yung video, how she failed, yung previous years, nung bata-bata pa siya, bumabagsak. Kala mo nga na disgrasya na, hindi niya kaya. In fact, sabi ng mga PSC official sa kanya, matanda ka na. Hindi na siya inasikaso. Pero she did not give up. So, pag angat niyang gano'n, nanalo siya, talo yung yung Chinese, Na ang coach pala ni Heidelin, Chinese din, so nagalit yung mga Chinese dun sa coach. But anyway, nanalo si Heidelin. Ang tanong ko po, sino ang nakaramdam ng full weight ng 175 kilos? Ako na hindi ko nabuhat o si Heidelin na nabuhat niya? Si Heidelin. Nabuhat niya eh. Pag sinabi mong tagapamagitan, sino ang natukso ng matindi? Ang Panginoong Kristo. Kasi hindi siya bumigay. Ang sabi sa Biblia, He was tempted in all respect. O matanong ko po kayo, si Jesus po ba ay natukso na mag-isip ng malaswa sa babae?
Takot, doon pa lang sa likod. Ang lalakas ng mga ganon. Basahin niyo po uli. Ang sabi po sa Biblia, he was tempted in all respect. Remember, to be tempted is not a sin. To give to temptation, that is a sin. Okay? So ngayon, tanongin ko po kayo uli. Was he tempted? Kasi yung tanong parang ang dating sacrilegious and blasphemous eh. Kaya nga po tinawag na tempted. Kaya nga po si Taning, tinempt siya 3 times. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Why? Because it's fully man. If you're a human being, it's natural for you to be tempted. But it's up to you whether you give in or not. Parang ako po, pag ako'y gutom, bigyan niyo ako ng crispy pata sa harapan, hindi ako matitempt. Hindi ako kumakain ng baboy eh. Hindi ako matitempt. Zero, nothing. Wala. Pero kung ako'y, ang init-init po, bakit mo mainit dito ngayon? Ako lang po ba nararamdaman? Mainit po, no? Mainit. Tapos, naglalakad ako, nakita kunyari ako ni Tita Grace, sabi sa akin, Tita Grace, Pastor, ice cream tayo. Ala, ice cream tayo. Siyempre, go. Dark chocolate or chocolate parfait. Di ba? Ice cream tayo kasi favorite cream. Sige, kahit may hyperacidity, sige, ice cream. Matitempt ako kasi gusto ko yun. Nalalayo po tayo. Pero ang ibig kong sabihin po, yung temptation ng isang taong nag-say no, he felt the full force of temptation. Kesa dun sa bumibigay. O another illustration, pain. Sakit. Sino ang nakaramdam ng pinakamatinding sakit? Ang Panginoong Jesucristo. Naalala niyo po yung sa Gethsemane? Sa Gethsemane, ayaw ng Panginoon. Sino bang normal na tao? Normal ka na tao. Alam mo, pag pumunta ka doon sa Crimea, wag pala doon, sa Sudan. Balik ka sa Sudan. Nakita niyo isang kababayan natin, ang inuwi niya lang damit. Damit. Yung pinag-ipunan niyang $1,000 lumipad. Gamit niya, laptop, lumipad. Tinutukan siya ng baril nung nag-looting. Kagera, yung mga tao doon nag-began to loot. Tutukan ka ba naman ng baril? So, binigay niya. Pero yung pain, kung ito torture ka, sino ang nakaramdam ng pain? Naalala niyo sa Gethsemane, ayaw. Kung ako papupunta, ayaw ko yun. Pero kung gusto ng Diyos na pumunta ako ron, alam ko matotorture ako, alam ko pupugutan ako ng paa, ng kamay, isasabit ako, at dahan-dahan akong papatayin, whatever, ay hindi yata normal na pumunta ako dun. Ang Panginoon, alam niya yung mangyayari sa crucifixion sa Calvary. Kaya sabi ng Panginoon, not my will, but your will be done. Di ba sabi niya, Lord, palagpasin mo na ito. Let this cup of suffering pass over me. That's the human in Him. Sino bang gusto ng sakit? Kaya nung tinotorture po ang Panginoon, ang sa atin po, napansin niyo, iba yung nabangga, tapos magko-collapse. Kasi meron tayong threshold for pain. Yung threshold natin sa pain, pag na-reach natin, your body will go into shock, will protect you, and will shut down. And you will lose consciousness. That is actually a defense mechanism ng body natin. Kasi kung di, torture ka, bibigay ka talaga. Ang problema sa iba sa atin na mataas ng threshold for pain, naku, pag tinorture tayo, mas matagal tayong magko-collapse. Pero ang Panginoon, tiniis lahat yun. Lahat ng pain, ramdam niya. Pinakamasakit na ginawa sa kanya physically, ramdam niya. Pinakamasakit na ginawa sa isang tao, ramdam niya. Kaya siya yung may karapatan na mamagitan. Kaya siya yung may karapatan na magsabi sa atin, I can help you with this temptation. I can help you with this pain. Huwag mong sabihin, Diyos ka. Hindi mo alam ang nangyayari sa akin. Alam ng Panginoon. Kaya siya ang katulong ng mga makasalanan na bilang isang tao. And of course, the sacrifice
for our sins. Ang handog para sa mga makasalanan ay dapat na perpektong tao at walang kasalanan. Ito ang pinakamatindi. He is fully human, but fully perfect. Because He's fully God. He's fully human, He's fully perfect. When He died, ang payment for sins is death. Death is the payment for sin. So, if somebody pays, remember, sa Genesis pa lang, nandun na, di ba sabi, you will hurt his heel, but he will crush your head. So yung gospel was there already in Genesis. Hindi po nagbago. Yung gospel po by grace through faith, even in Genesis. Di ba nung naglagay siya ng mga fig leaves sila, that's good works. Nung gumawa ng leather ang Panginoon, may namatay, innocent. Innocent animal was killed, innocent life, leather permanent. Then of course, it's pointing at that takes away the sins of the world. Kaya yung pong perfectong sacrifice, ganito po ginawa. Kasi tinuruan yung mga Hudyo, pag ikaw ay nagbigay ng sacrifice, yung lamb sa sacrifice mo, pansamantalang natatabunan ng kasalanan, andun pa yung kasalanan, pero pangsamantalang natatabunan at ang galit at hustisya ng Diyos ay pangsamantalang nagpipigil. Sapagkat yun ay tinuturuan ang mga Hudyo, may darating pong tupa ng Diyos na siyang perfect sacrifice. Yung Diyos anak, nagkatawang tao, perfecto, fully human, fully God, died and rose again from the dead. He paid for your sins and the sins of our forefathers hanggang kay Eva at Adan, and the sins of our coming, in the future, fully paid. Siksik, liglig, umaapaw, bayad na po. I remember Pastor Shadora. He's a guy much smaller than I am. Pastor Shadora. And sabi niya, how can God bleed? How can God suffer? How can God have flesh and bleed for you and me? Talagang sabi niya, not be grateful for it. It's just amazing. Diyos anak, perfect. Diyos anak na walang kasalanan, nagsakripisyo para sa ating lahat. Diba? So, ang timing ng Diyos ay perfecto. Ang ways ng Lord, ang kanyang mga daan ay perfecto. At ang kanyang redemptive plan o planong pagtubos ng Diyos ay perfecto. Kaya po ang genealogy ni Jesus ay nag-uugnay sa lahat ng sangkatauhan, Hudyo, Hentil, lalaki, babae, kahit sino man sa isang unit, pinag-isa na tinubos ng Diyos. Ang ating kapalaran ay nakabalot kay Jesus lamang, sa Kanya lamang. Ang Kanyang genealogy ay nagpapatunay sa Kanyang tungkulin at sa malawak na katangian ng Kanyang ministeryo. At yun ay nagpapatuloy. Yung perfection ng Panginoon ay nagpapatuloy hanggang ngayon. The sanctifying work as we are Christians. So tulad ng isang kasabihang ito mula sa unang simbahan, Jesus is the Son of God who became sons of Adam so that the sons of Adam will become the sons. O sa Tagalog, si Jesus, ang anak ng Diyos, capital A, ay naging mga anak, lower a, ni Adan, upang ang mga anak ni Adan ay maging mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sana umapaw tayo sa pasasalamat at mabuhay ng may papuri at hangarin na luwalatiin ang Panginoon na perpektong ginawa ang lahat para sa iyo at para sa akin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Kami po umaapaw sa pasasalamat
at utang na loob, Panginoon. Yung timing mo ay perfect. Yung ways mo are perfect. Yung redemptive plan mo, Lord, ay perfect. Salamat, Lord. Salamat, Lord, na itong boring na listahan ng genealogy ay napakalalim po pala ng ibig sabihin. Listahan ng mga makasalanan na nandoon, nasakop, nasali sa Mesyas. At salamat po dahil sa spiritual adoption, nadamay po kami. Kasama sa buong sangkatauhan na humingi ng tawad sa iyo, tinanggap ka bilang Panginoon tagapagligtas. At sana, Panginoon, ito pong pag-umapaw ng pasasalamat ay umapaw sa amin ng hangarin na luwalhatian ka sa lahat ng aming gagawin. Iisipin, ihahangad, at gagawin para sa iyong kalawalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Let's pray. Lord, you are our living hope. You are holy forever. You are perfect forever, Lord. Salamat sapagkat ang iyong timing ay perfect. Ang iyong pamamaraan ay perfect. Ang iyong plano ng aming pagtutubos at kaligtasan ay perfect. Salamat po, Panginoon. O Church, may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you, give you His peace and perfect love in Jesus' name. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.